Ang mga pangyayari na dumaan kay Trixie ay masyadong balakid sa kanyang buhay. Hindi madali ang kanyang tatahakin. Nandyan na yung inusgahan siya ng lipunan. At dahil na rin sa sikat na nga siya dahil sa video na kumakalat tungkol sa kanya. Nagdudulot sa kanya ito ng stress. Tuwing maglalakad siya ay laging tinitingnan siya ng mga tao at pinag-uusapan. Gusto ni Trixie na takasan ang mga bagay na iyon at parang isang bangungot din ang mga nangyayari sa kanya. Ang pagkakoma ng kanyang amang si Ramir, sinisisi din niya ang kanyang sarili nang dahil sa kanya ay nangyari ang lahat-lahat. Dahil sa kanyang katigasan ng loob. Kaya naman, madidepress na nga ng tuluyan itong si Trixie. Susubukan niyang pumunta sa taas ng rooftop. Dito nga ay makaisip siya na putulin na lang ang buhay na meron siya dahil wala nang saysay ang lahat. Nagdudulot lamang siya ng stress ng kanyang pamilya. At problema lang siya. At kapag tinapos niya ang kanyang sarili, maaring wala ng problema ang kanyang mga magulang. Subalit napaisip siya, ang kanyang ima ay naghinayang sa kanyang buhay. Sinabi nito na hindi niya dapat itatapon ang kanyang buhay. Dapat niya itong ayusin. Muntik na ngang humakbang itong si Trixie hanggang sa kabilang banda, patuloy na walang malay itong si Ramir. Umiiyak si Patricia. Sinabi nito na dapat magising na siya at bumalik na sa kanyang ulirat. Hindi pa siya handa na magpaalam. Masyadong mabilis ang mga pangyayari, hindi pa ito ang tamang panahon. Nagulantang naman si Patricia nang biglang dumating ang isang nurse. Nakita ng nurse na tumatakbo itong si Trixie at natanaw din niya na si Trixie ay papunta sa rooftop. Maaring naligaw nga itong si Trixie. Kung kaya't nag-alala si Patricia, dali-dali siya ang umalis ng room ni Ramir at agad na pinuntahan ang anak sa rooftop. Sobrang natagalan pa siya dahil sa dami ng nakasakay dito at bigla pang naghang ang sinakyan niyang elevator. Kung kaya't naglakad pa siya papunta sa taas. Mabuti na lamang at naabutan pa niya itong si Trixie habang pahakbang na nga sana. Hinila-hila ni Patricia ang kanyang anak. Pinipigilan niya ito sa masama niyang plano. Sinabi ni Patricia, bakit napakadaya nilang dalawa? Sa tanong sitwasyon, iiwan ba daw siya ng ganun-ganun na lamang? Ang kanyang ama ay nakakoma. Napaka-inconsiderate umano itong si Trixie at maging siya ay kikitlin ng kanyang buhay. Ano ang gusto niyang gawin ay mag-isa na lamang ang kanyang ina? Maging si Trixie iiwan ang kanyang ina? Subalit si Trixie ay umiiyak at nagsasalita. Ina, hindi ko kayang iwan. Kayong dalawa ni Daddy, kayo ang aking buhay. At hindi ko sasayangin ang aking buhay. Hindi ako pwede na basta na lang sumungko at manatiling talunan. Kailangan kong ayusin ang aking buhay. Sa madaling salita, natauhan nga itong si Trixie kung kaya't nagbago ang kanyang isip. Wala nang plano, nakitlin ang kanyang buhay. Bilang banda, habang busy ang mag-inang si Patricia at itong si Trixie, nakahanap naman ng pagkakataon itong si Lilette matapos niyang makita na wala ng tao na nagbabantay. Susubukan niyang pumasok, subalit si Lilette ay hinarangan ng nurse. Sinabi nito na hindi siya pwedeng pumasok basta-basta. Tanging pamilya lamang ang pwedeng pumasok doon. Kaya naman napatanong ang nurse kung sino ba siya at kaano-ano ba siya ng pasyente. Ngunit tinanggi ni Lilette ang kanyang ugnayan dahil na rin sa pinutol na nila ang ugnayan nila sa isa't isa. Sinabi na lamang ni Lilette na gusto lamang niyang makatulong at nais lang niyang gayahin ang kagaya ng nakita niya sa teleserye kung saan ang anak ay kinausap ang ama na nakoma hanggang sa ito'y nagkamalay. Kung yun lang daw ang tanging paraan para mabuhay at makatulong ay gagawin niya at handa siyang magpanggap bilang ama. Walang kamalay-malay ang nurse na anak din siya ni Ramir.